Hello guys, for today's video, tayo po ay magluluto ng munggo. So, ang nakikita nyo ngayon ay Ivy gourd patch. So, itong Ivy gourd na to ay talagang malago, masipag tumubo sa aming bakod, sa aming fence. So, ayan, nakita nyo may bunga. Nagulat ako, ang dami niyang bunga. So, lumabas ako ng bakod, ng harapan ng bahay para tingnan yung itsura nila, yung mga maliliit na dahon na nagtubuan. So, ang nakita ko is yung napakaraming bunga niya. So, ayan, kailangan silip-silipin mo siya para makita mo. So, nagtatago talaga siya sa mga dahon-dahon. So, pag namunga ito talagang sunod-sunod, yan o, yung magkaka-connected yung mga bunga. So, napakasipag talaga ng halaman na to. Kung mapag-aaralan lang po natin itong alagaan, ay napakadaling alagaan ng halaman na ito. Halaman na ito na hindi mo na kailangang alagaan pala. So, yan, inaalagaan niya yung sarili niya. So, yan, nakita nyo, ang daming nagtatago na bunga niya. So, hindi yan ang ating isasahog sa ating munggo. Ang isasahog natin ay ang dahon. Yan, yung maliliit na dahon na yan. So, napaka-delicate ng mga dahon na yan para pwede siyang kainin ng raw. Pwede siyang gawing salad. So, ayan, tingnan nyo, napakarami, di ba? Ang ganda sa paningin. Para sa akin, ewan ko lang sa iba. So, ito, ayan na, magpakulo na tayo ng munggo. So, mga 20 to 30 minutes natin pakukuluan para maging malambot siya na, as in, pwede na siyang kainin. So, 20 to 30 minutes. O, ayan na, nakaka 10 minutes na po tayo. At makikita nyo naman, nagbago na yung sabaw at nagkulay brown na. At makikita nyo na parang bumubuka-buka na yung munggo. So, ang dish na ito ay napaka-healthy. At isa to sa mga dish na pwede nyong lagyan ng ivy gourd. Pwede nyong lagyan ng ivy gourd na fruit o kaya ivy gourd na leaves. Pero ang gagamitin natin is leaves. So, ito yung ating sahog. Dilis. Kamatis, yung sabaw ng kamatis na kinatas natin yung buto. So, ayan na siya. So, sibuyas, bawang, yan yung ating mga pangkaraniwang ginagamit sa paggisa. So, ayan yung ating malunggay. Naka-harvest tayo ng kahit konti, pero maganda sa katawan yan, kaya go. Yan yung ating ivy gourd leaves na ilalagay. Bali yung lasa niya is parang dahon lang din ng ampalaya. Pero hindi siya ganun kapait. May konting pait lang. Pero yung pinaka-fruit, yun yung talagang pinaka-mapait. So, yan na ating mga ingredients sa ating munggo. Ginisang munggo with dilis and ivy gourd leaves. Okay, igisa na natin ang ating aromatics. Yan yung ating dilis na maliit na napakabango. Yung mga ganitong dish, masarap din may sahog na mga ganyan. So, nakakapagpalinamnam. So, alam naman natin ang dilis ay meron na talagang lasa yan, di ba? Maalat na talaga yan. So, hindi na tayo magdalagay masyado ng pampalasa kasi mismong yan ay malasa na. Pero maglalagay pa rin tayo ng cubes. Ang gagamitin natin cubes ay shrimp. Dahil yan ay fish, so gagamitin natin yung cube na shrimp. Okay, 1 shrimp cube lang para hindi ganun kaalat. Alam nyo naman ako, hindi ako masyado sa maalat. Mahirap na. So, ayan na. Pagkagisa natin, pagka medyo naging brown na, mga 1 to 2 minutes mo siyang stir fry. Huwag naman masobrahan kasi papait. 1 to 2 minutes in slow fire. Siyempre, umpisa malakas. Tapos, bandang huli, hinaan mo na. 2 minutes na simmering na. Slow fire. So, makikita mo naman magbabago yung kulay ng dilis. So, ayan yung bawang. Gisa na natin. Tabi muna natin yung ating dilis. So, ayan na. Gisa natin ating bawang. Ang isusunod natin ay ang sibuyas. Ang ating sibuyas na medium. So, apat na bawang, 4 cloves of garlic. Actually, mga ganyan naman yung paglagay yung mga bawang sibuyas, nasa sa inyo yan eh. Oo.
kung gaano karami gusto nyo ilagay. Kasi minsan mas marami, mas masarap. Pero kung mahal, syempre tipid-tipid din. Konti-konti lang ang lagay para hindi masyadong 'di ba? Maaksaya. O yan, yung ating kamatis. Dahil mura ang kamatis ngayon, marami tayong ilalagay. So yung iba, hindi naglalagay ng kamatis kasi sabi, mabilis nang mapapanis. Hindi ako naniniwala doon. Nasa pagluluto yan eh. Pag naluto mo ng tama, hindi mapapanis ang pagkain. So ayan ang ating shrimp cubes. Maglagay tayo ng isa. Sama na natin siya dyan. Siguro yung kamatis, mga 1 minute lang natin yan isasaute. Yung tipong maluto lang ng bahagya. Kasi gusto ko yung merong nakakagat pa sa kamatis. Yun parang meron pa siyang nangunguya. Masarap. Yung parang nainitan lang na konti. So ayan, igisa na natin kasama yung dilis. So, ganoon lang kasimple, di ba? Napakabilis lang nito. Napakasustansya. Yung gulay ay galing sa ating hardin. So, yan ay ating munggo. Di ba may nabibili tayong munggo? Yung mga may 10 pesos, may 20 pesos. Bali ito, 20 pesos to. Yung ganong amount. So, ilagay na rin natin yung ating sabaw ng kamatis. Okay, yan. Isatay-satay lang natin para mag-combine lang lahat ng mga ingredients. Tapos, iiwan natin yan. Ay, lalagyan muna natin yan ng 1 cup ng tubig. Para kahit papano meron naman siyang sabaw. Merong munggo na masabaw. Meron ding munggo na sakto lang yung sabaw. So, ito yun. Ito yung gagawin natin. Sakto lang yung sabaw niya. Hindi siya mukhang sinigang. So, parang may sauce lang siya, ganyan. Okay, so ayan na. Lalagyan natin ng tubig, 1 cup. And, pakuluin natin yan ng mga 5 minutes. Kasi luto naman na yung ating munggo. Parang niluluto na lang natin pa siya ng kasama yung mga aromatics. So, saka yung dilis. So, naka 5 minutes na po tayo. So, ilalagay na natin. Parang nilagyan ko rin niya ng patis. Konting patis. Oo. Tapos, pag nagisa na natin yan ng ganyan, naka 5 minutes na. So, yan na yung patis. Lalagay na natin yung ating mga gulay. So, yung ating gulay is malunggay and ivy gourd leaves. So, napakadaming benefits ng ivy gourd leaves at ng ivy gourd na fruit. So, mag-research po tayo para kahit pa paano may alam din po tayo, no? So, ang alam ko lang is mataas siya sa vitamin A and C at may iron, tapos anti-cancer, anti-fungal, antimicrobial. So, napakarami niyang benefits kaya naman nakakatuwa at nagkaroon tayo ng ganyang halaman nang hindi man lang natin itinanim. So, sa mga tao na natatakot kumain ng ganitong halaman, kasi sabi baka raw lason. So, hindi po ito lason, mga viewers, mga parents. So, wag po natin aksayahin ang ating bigay na biyaya ng Diyos. So, wag tayong matakot, hindi po siya lason, okay? Make our own research para hindi po tayo, para may alam po tayo. Opo, ganun. So, yan na, nailagay na natin yung malunggay at ivy gourd leaves. So, bagay din ito sa mga diabetic na tao. Kasi nga, hindi mataas ang sugar ng ivy gourd leaves. Kaya kaya maganda siya sa mga diabetikong tao. So, ayan na. After 2 minutes lang siguro, kasi nga gulay lang yan, napakadali lang maluto. Luto na. So, kamo na 7 minutes, may munggo ka na. Pero i-plus mo yung 20 minutes na pinakuluan mo yung munggo, syempre. So, 30 minutes, meron ka ng ulam. Diba? Yan na yung ating ginisang munggo na napakasustansya at napakasarap. Syempre, nakain ko na yan, kaya alam ko na yung lasa. Sobrang sarap niya, lalo kapag ikaw ay naghahanap ng mga pagkain masusustansya na masarap pa. Ito na yon, guys.
So, let's eat guys. Ano ulam niyo sa ngayon? Masustansya rin bang ating ulam? So, pag nagkakaedad na talagang kailangan na masustansya na ang ating uulamin. Huwag na lagi sa sarap, okay? Baka sakaling humaba pa ang buhay natin, okay? So, ayan na. Tingnan mo naman, tsura pa lang, Ang sarap-sarap na. Lalo pag kinain mo yan kasi alam mong nakaka-healthy. Kaya naman masarap lalo. 'Di ba? Hindi siya ganun kaalat kasi nga isang cube lang ang nilagay natin. So, saktong-sakto lang yung lasa at pak na pak sa kanin. So, yan na po. Kakain na po tayo. And I hope you learned something. See you on the next one. God bless. Thanks for watching, guys. Sarap po. Diba? Yung mga Mongol lover dyan, ito na po ang inyong recipe para sa inyo. Yan ating kanin. So, let's eat. Bye!